Karil POV. Napasinghot ako nang makaamoy ng nasusunog. Nakita ko na may makapal na usok na nanggaling sa kusina kaya nagmamadali akong tumakbo papunta dito. Anong? Nagbukas-sarang ilong ko nang makita si Jake na naka-apron habang nagluluto. Jake, anong ginagawa mo dito ngayon? May alanganing ngiting binati ako nito. Madam, good morning. Ako kasi ang nakatokang magluto ngayon. Nakalimutan ko na hindi nga pala ako marunong magluto. Ate Karil, Ate Karil! Si Manang, humahango sa dumating si Nene kasama si Ren. Parehong mags talaga ang dalawa. Si Manang, masakit ang likod. Hindi na makatayo. Natampal kong noo ko. Hindi ko alam kung ang nasusunog ba naming kusina o si Manang ang uunahin ko. Hindi sila magpapabigat. Ito ang sinabi nila sa akin bago tumira sa bahay ko. Hindi nga sila nagpapabigat pero sakit naman sa ulong dala nila. Una si Jake. Ang galing nito sa baril pero hindi marunong maglinis at magluto. Ilang beses nang muntik masunog ang bahay ko dahil dito. Ito namang si Manang, hindi ko na pinapatrabaho dahil palagi na lang masakit ang katawan. Ayaw naman itong makinig kaya ayan, palagi na lang sinusumpong ng sakit ng balakang. Minsan hindi na ito nakakatayo ng walang katuwang. Imbis mapagaan ang trabaho ko dahil sa kanila ay napupurwisyo pa ako. Manang naman kasi, ang tigas ng ulo mo. Sabi nang hindi mo na kailangan maglaba dahil babalik din ang kuryente bukas ng hapon. Nagpresinta kasi itong maglaba. Hindi ako pumayag pero matigas ang ulo nito. Pasensya ka na madam. Nahihiya lang ako na walang ginagawa dito sa bahay. Naintindihan ko ito kahit ako din naman noon ay nahihiya na walang ginagawa. Pero hindi na ito bata. Tumatanda na ito kaya kailangan na nito ng pahinga. Manang, nariyan naman ho si Mags. Siya na lang ang alagaan at harutin mo. Mas mapapanatag ako kapag nasa tabi ka lang niya. Baka kasi mamaya, atakihin to ng sakit ng katawan nang walang kasama. Nag-aalala ako na baka bigla itong bumagsak nang walang nakakakita. Nagulat ako nang ginagap nito ang kamay ko. Masaya ako makita ka araw-araw, madam. Salamat dahil talagang napakabuti mo. Sana dumating ang araw na mapatawad mo si Lennon sa mga ginawa niya. Sana ay maayos pang inyong pamilya. Hindi ako nakasagot. Maya-maya ay umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Jake. Mr. Hanson! Lennon my friend! Napasimangot ako na makitang lalaking pinakasumisira ng araw ko. Ang walang hiyang si Lennon. Inutusan ko to na mag-deliver ng mga cupcakes sa kabilang barangay na wala ng tubig ang buong barangay. At may isang linggo na rin at ito ang inutusan kong mag-igib. Ito rin ang taga-deliver ko araw-araw at taga-alaga kay Mags sa gabi. Lahat ng trabaho ay inaasa ko dito para makaganti man lang ako sa pagpapanggap nito at pamimeste sa buhay naming mag-ina. Ito, malugi ang negosyo? Hindi ako naniniwala sa kanya. Sigurado ako na paraan lang niya ito para guluhin ako at pestihin. Pues, pepestihin ko rin siya. Nag-iwas ako ng tingin na maghubad to ng sando. Naghahanap ako ng maipipintas umalis sa trabaho nito pero may dahilan ako para mapalaya siya. Pero wala akong mapuna. Para ako naghahanap ng karayom sa dayami. Ang pulido nitong kumilos kahit walang tulong ni Manang at Jake. Magaling na rin itong mag-bake ngayon, hindi katulad ng dati. In short, ang perfect ng damuho. Natauhan ako na makarinig ng tikim na mula ako na mapagtantong na nakatingin ako sa pawisan nitong katawan. Bakit nakahubad ka? Hoy, wala ka sa bahay mo kaya magbihis ka. Bawal ang nakaborlas dito. Nakakahiya. Nakatitig na pala ako sa abs nitong hindi ko namamalayan. Lalo kong namula nang marinig ang tawa nila Manang. Pero nang tingnan ko sila ay nakapinid ng labi nila. Makaalis na nga lang. Queen, wait. Isa pang queen mo palalayasin kita. Nandidilat ang matang sabi ko kay Lennon. Pero imbis na matakot ang loko'y sumilay ang simpatikong ngiti sa labi nito. Natulala tuloy ako't napatitig dito. Bagay pala ditong may kahabaan na buhok. Lalo itong gumawapo at bumatang tingnan. Wala ba akong premyo? Natapos ko ng lahat ng utos mo. Baka pwedeng ngitian mo naman ako kahit isa lang. Pampawala lang ng pagod ko. Ngumunguso pang sabi nito na mewang ako. Anong premyo? Nakikitira ka na nga, naghahanap ka pa ng premyo. Gusto mong matulog sa labas? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya.
Queen, huwag ka namang masyadong masungit. Tignan mo, nagkakaroon ka ng mga wrinkles. Napahawak kong bigla sa mukha. Talaga? Natigilan ako na makitang sinusupil nitong ngiti. Malinaw na inaasar ako ng loko. Ito ang napansin ko kay Lennon nitong nakaraan. Hindi na ito katulad noon na parang mabigat ang aura. Basta may nag-iba dito na hindi ko maipaliwanag. Nagulat ako nang hawakan nito ni Lennon sa pisngi. Dahan-dahan at puno ng pag-iingat na hinaplos niya ang pilat ko. Ikaw ang pinakamagandang babae para sa akin, Karil. Kahit tubuan ka pa ng maraming wrinkles sa mukha, hindi kita ipagpapalit sa iba. Nagbukas sara ang labi ko. Galit dapat ako. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko. May parte sa akin na kinikilig at gustong maniwala. Yee! Uy! Bati na sila! Napapitlag ako sa gulat nang biglang sumulpot si Aling Tessie na may dalang kahon ng brand new na mic. Sige lang, Mr. Hanson. Lennon, ligawan mo lang yang si Karil. Ako nang bahala sa mga sagabal. Ah! Sagabal? Tatanungin ko sana si Aling Tessie pero kasing bilis ng kidlat na nawala ito. Napatingin ako kay Lennon nang tumunog ng malakas ang tiyan nito. Natampal kong noo ko. Oo nga pala, wala pa kaming tanghalian. Ngaling-ngaling pukpukin ko ng sandok si Jake na ngayon ay nahihiyang tumalikod sa amin. 4 na beses na nitong muntik masunog ang bahay ko. Isang beses pa'y mauna ko na tong mapalayas. Tumikim ako at pinaghila si Lennon ng upuan. Umupo ka na muna, magluluto lang ako para makakain ka na. Nagmamadali ako magluto para makakain na kami. Alam ko kasing pagod ito. Napahinto ako sa paghalo ng niluluto ko nang maramdaman ng titig nito. Paglingon ko ay tama ako, nakatingin ito. Ang mas ikinagulat ko ay nasa harapan ko na ito. Hindi ko malang namalayan ang paglapit nito. I'm sorry. Hindi ako kumibo. Sa loob ng 1 linggo'y walang araw na hindi siya humihingi ng tawad sa akin. Alam kong sincere siya pero may parte sa puso ko na natatakot at ayaw maniwala. Masakit kasing umasa at sa huli masasaktan ka lang pala. Karil, isa pa to. Sa tuwing tatawagin niya ako sa pangalan ko'y nanlalambot ako. Pinipilit ko lang na huwag ipahalatang apektado ako. Bakit kapag pinatawad ba kita, aalis ka na? Natigilan to. So hindi pa rin pala. I'm not here just because I want you to forgive me. Natigilan ako. Gusto kong iiwas ang mata ko sa malalim na titig niya at huwag magpaapekto sa nakikita kong lungkot sa mata niya, pero hindi ko magawa. Si Lennon, kaya niyang palabasin ang emosyon ko at kaya niyang laruin ang damdamin ko katulad noon. Kung hindi lang dahil sa anak namin, siguro'y matagal nang natibag ang pader na nilagay ko sa puso ko. Alam ko malaki ang kasalanan ko, Karil. Alam kong hindi madaling kalimutan ang mga sinabi ko't ginawa ko, but believe me, pinagsisisihan kong lahat. Walang araw na hindi kita inisip, kayo ng anak natin. Namulang mata nito, intindihin mo rin naman ang nararamdaman ko. You lied to me, Karil. That is why I doubted everything. Ang pagmamahal mo, ang pinakita mo, ang pagmamalasakit mo. Inisip ko na lahat ng yun ay kasama sa kasinungalingan mo. Hindi ko magawang iiwas ang mga mata ko, dama kong sakit sa mga titig nito. Alam mo kung gaano kahirap sa akin na magtiwala sa uri ng buhay na meron ako. And yet you betrayed me. Ikaw ay nakaisa-isang meron ako, pinaniwala mo ko. Nakita ko kung paano tumulong luha niya, bakas ang labis na sakit sa mga mata nito. Sakit na kapantay ng sakit na naramdaman ko nang itaboy niya kami. Hindi ako nagalit sa'yo dahil huwad ka. Nagalit ako sa'yo dahil akala ko ay pinaniwala mo ko na mahal mo ko. Napakasakit din sa akin na ginawa mong minahal kita, pero nagsinungaling ka. Lennon, alam mo ba kung gaano kasakit na malaman ng taong mahal na mahal mo ay niloko at pinaniwala ka? Kinuha nitong kamay ko at nilagay sa tapat ng dibdib niya. Napakasakit, Karil. Mas masakit pa sa torture na ginawa ni Dad. Pakiramdam ko ay paulit-ulit akong pinatay. Humikbi ako. Hindi ko magawang pigilan ang pagdaloy ng luha ko. Alam kong nasaktan si Lennon. Alam kong nagkamali ako sa kanya. Pero hindi ko alam na ganun ang naging epekto nun sa kanya. Agad ako nagpadala sa sakit ng mga sinabi niya. Hindi ko naisip na pareho lang kaming nasaktang dalawa. Dinibdib kong lahat ng mag-isa, Karil.
Ang sakit na ginawa mo, ang sakit ng mga salitang sinabi ko. Walang araw na hindi ko pinaparusahan ang sarili ko sa mga sinabi ko. Alam kong nasaktan kita, kayo ng anak natin pero pinili kong wag na munang magpakita. Pinahid kong luha ko at umiyak na nag-angat ng tingin. Puno ng panibugo ako sa kanya na nanumbat. Si Maginda, pinili mo siya kaysa sa akin kaya sa amin ni Mags. Alam mo ba kung gaano kasakit yon, ha? Pinahid nitong luha ko gamit ang hilalaki niya. I know, Queen. I know. Hinila ako nito at niyakap. Alam ko yon, pero kailangan kong magpanggap na wala akong alam sa plano nila. Kailangan ko sumakay para matuntun sila. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Lumayo ako at nagtatanong ang mga mata na tumingin sa kanya. Isa rin siyang huwad, Karil. Siya si Charlotte at hindi si Maginda. O Cassandra. Ha? Si Charlotte ang babaeng yon? Nang tumango si Lennon ay napaawang ang labi ko. Si Charlotte ay nagpanggap na si Maginda? Katulad ng ginawa ko ay nagpanggap din ito? Walang hiyang Charlotte yan. Akala ko matalik na kaibigan siya ni Maginda pero hindi pala. Pati si Mommy Nora sinubukan niyang lokohin. Actually, 1 linggo nang mawala kay kinausap ako ni Mrs. Aguas. Alam niya nung una pa lang na huwad si Charlotte. Natigilan ako, kung ganun bakit niya tinanggihan ang pagsamo ko. Natatandaan ko pa noon, nagmakaawa ako sa kanya, pero tinanggihan niya ako dahil sa peking Maginda. Sinabi niya ba ang dahilan? Tumango si Lennon. Yes, sinabi niya sa akin na yun ang nararapat. Ang bumalik ka sa tunay mong katauhan at mahalin kita sa kung sino ka talaga. Sinabi niya yun? Hindi ako makapaniwala. Akala ko'y pinili niya talaga ang peking Maginda. Pinag-isipan ko pa siya ng masama. Patawad, Karil. Patawad kasi huli na kitang binalikan. Maniwala ka. Ilang beses kong sinubukang puntahan kayo ng anak natin pero ayokong malagay kayo sa panganib. Kailangan kong alisin ang lahat na banta sa buhay niyo. Hindi to nagtatapos kay Charlotte, Karil, kundi kay Zeke at Joros. Nanlamig ako. Anong ibig mo sabihin? Isipin ko lang na may banta sa buhay namin ng anak ko ay natatakot na ako. Nakatakas sila a month ago bago tayo naghiwalay. Sila kasama si Charlotte. Malakas ang kutob ko na si Zeke ang nagplano at nagutos kay Charlotte na magpanggap. Nahuli na ba sila? Nang umiling si Lennon ay pinanlamigan ako. Lennon, natatakot ako. Ang anak natin. Shh! Huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaang mapahamak kayo ni Mags. Poprotektahan ko kayong dalawa. Nagulat ito nang humihikbing yumakap ako sa kanya. Lennon, patawarin mo sana ako. Humigpit ang yakap ko nang subukan niyang kumawala. Patawad din kasi hindi ko inisip na sobra din kitang nasaktan. Akala ko kalungang sobrang nasaktan sa ating dalawa na hindi mo kami inaalala ng anak natin. Patawad kasi niloko kita, sinukuan kita kaagad. Shh! May kasalanan din ako, Karil, sa inyo ng anak natin. Gumanti ito ng yakap, mas mahigpit. Ramdam kong panginginig nito at may hinang pag-iyak. Nagulat ako at hindi makapaniwala. Lennon, ibig bang sabihin nito, hindi mo na ako itataboy? Sumubsob ang mukha nito sa leeg ko. I'm begging you, Karil. Please don't. Hindi ko alam kung tatagal pa kung hindi ko kayo kasama. Mahal na mahal kita, Karil. Mahal na mahal ko kayo na anak nating dalawa. Tuluyan na ako humagulhol ng iyak. Hindi ako manhid para hindi maramdaman ang paghihirap at takot ni Lennon na itaboy ko siya. Malayo sa ipinapakita niyang tapang sa akin itong nakaraan. Kung ganon, tinatago niya sa akin ang takot niya na mawalay sa aming mag-ina. Pumikit ako at pinakinggan ang paulit-ulit nitong pagsambit ng mahal kita, Karil. Nitong nakaraan lang ay umaapaw ang puso ko sa hinanakit sa kanya. Pero ngayon ay umaapaw ito sa tuwa at ligaya. Ang pangarap ko noon, nagkatotoo na. Minahal ako ni Lennon. Hindi sa katauhan ng iba, kung hindi sa totoong katauhan ko mismo. Ang sarap marinig sa labi mismo nito ang pangalan ko na mahal niya ako. Bumitaw ako sa kanya, tumingala at sinapo ang gwapong mukha niya. Umiiyak na pinahid kong luha niya sa pisngi at pinakatitigan siya sa mga mata. Hindi na, Lennon. Hindi na kita itataboy palayo. Basta mangako ka sa amin na hindi mo kami iiwan ni Mags. Na mamahalin mo kami habang nabubuhay ka at hindi mo na kami bibitawan. Mangako ka na kahit na anong problemang dumating, anumang tampuhan at pagkakaintindihan ay mag-uusap tayo ng masinsinan. Naunahin mo na kami sa lahat ng bagay. Nilagay ko ang kamay niya sa tapat ng dibdib ko.
Kasi ako, uunahin ko kayo ni Mags. Kayong dalawang higit sa lahat. Ganun ko kayo kamahal. Oo, mahal ko siya. Hindi naman talaga yun nawala. Ayoko lang aminin para patunayan sa sarili ko na hindi ako marupok kagaya ng iba. Nagyakap kaming dalawa ng matagal. Dama ko na pareho kaming nangulila sa isa't isa. Simula mamaya makakatulog na ako ng mahimbing dahil ayos na kaming dalawa. Kompleto na kami. Siya, ako at si Mags. Wala na akong mahihiling pa dahil kasama ko na sila. Nakarinig kami ng singhot. Madam, Mr. Hanson, sa wakas, lumuluha si Manang, katabi nito si Jake nang umiiyak din habang tumutulo pang uhog. Sandali, kanina pa sila nandyan? Nalaki ang butas ng ilong ko na makitang napakaraming tao sa bintana, kabilang si Aling Tessie na umiiyak din. Mga tsismosa, kahit kailan talaga. Hinila ko si Lennon sa kamay pero napahinto din ng tumunog ang mga tiyan namin. Madam, baka naman pwede na tayong kumain. Tanong ni Jake sabay hima sa tiyan. Natampal kong noo ko, oo nga pala, hindi pa kami kumakain. Napatili ako sa gulat ng buhatin ako ni Lennon. Siguro naman pwede na kitang lambingin ngayon asawa ko. Ha? Ano klaseng lambing? Gutom ako pero kung masarap na lambing ang sinasabi nito, why not? Susubuan kita, ano bang iniisip mo? Tudyo nito nang makitang pamumula ng mukha ko. Nakakahiya ngayon lang kami nagkaayos pero ibang lambingan kaagad ang nasa isip ko. Hindi bale, pagkatapos nito'y pwede na kami maglambingan anumang oras. Mamaya ka sa akin Lennon, kakainin talaga kita. Pagkatapos maligoy nagwisik ako ng pabango. Gabi na't nagpasya kami na matulog sa isang kwarto ni Lennon kasama si Mags. Ang bango ko na. Katatapos ko lang maligot nagpaganda. Talagang naghilod ako ng maayos at sinigulong malinis at mabango ako para sa kanya. Sinabi ko naman hindi ba, kakainin ko siya mamaya. Napahagikik ako sa isip ko habang naglalagay ng lipstick sa labi ko. Hindi ko mapigilang matawa sa sarili ko. Gabi na at patulog na lang ay nagpapaganda pa rin ako. Ilang araw na akong nagpipigil. Kaya magpipigil pa ba ako? Syempre hindi na. Saka alam kong pareho naman kami ni Leno na sabik sa isa't isa. Kanina nga halos ayaw na ako nitong lubayan ng tingin. Kulang na lang lapain ako nito ng lagkit ng titig nito sa akin. Bago lumabas ng banyo'y kumindat pa ako sa salamin. Natawa ako, para na akong baliw. Paglabas ko ay napahawak ako sa dibdib. Leno naman, huwag ka namang manggugulat. Aatakihin ako sa ginawa mo eh. Oh, I'm sorry. Mahinang anas nito habang nakatitig sa akin. Basa ang buhok nito at tanging pang ibabang shorts lang ang suot. Mukhang naligo to gamit ang banyo sa kusina. Napasinghap ako sa gulat nang hatakin ako nito at isinandal sa pader. Bumigat ang paghinga ko nang maramdaman ko ang mainit niyang hininga na tumama sa aking leeg. Do you feel it too, Queen? Kagat ang labi na tumango ako. Yumuko ito at paus na bumulong. 1 taon ka nitong hinintay, Karil. Sabik na sabik sa iyong alaga ko. Wala kang magagawa kung hindi paamuhin to. Muli akong tumango. Shit, ang init ng hininga niya. Nakakapang-init at nakakapanghina. Nasaan nga pala si Mags? Tanong ko nang mapansing walang anak namin sa crib. Naningkit ang mata ko nang inisihan ako nito. Kinuha nila Manang. Mukhang nakaramdam sila nagagawa tayo ng kasunod niya. Namula ako. Kasunod? Wala pang ang 1 taon ng anak natin. Napatingala ako nang bigla itong lumuhod at alisin ng tuwalya sa aking katawan. Nang gabing iyon, sabay naming pinaligayang isa't isa at narating ang rurok. Lennon's POV. Pagkatapos magsindi ng isang stick ng sigarilyo, bumuga ako ng usok habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Pinapakalma kong sarili ko na huwag sumabog sa galit. Katatapos ko lang makipag-usap sa tauhang inutusan kong hanapin sila Zeke. At hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ng mag-ina kasama si Joros. Those rats, masyado silang magaling magtago. Nagawa nilang takasan kahit sila Cairo na naghahanap dito. Mr. Hanson, nag-aalala ko kina Madam at Mags. Mas mabuti siguro na umalis na muna kayo ng bansa. Hindi nakaligtas sa mata ni Jake ang labis na galit sa aking mukha. No, we are staying here. Papatayin kong mga rats na yun before they can lay their dirty finger on my wife and child.
Unti-unti na natutupad ni Karil ang mga pangarap nito. Soon ay magbubukas na ang pastry coffee shop nito kasosyo si Zaf. Nakapagpatayo na rin to ng 2 grocery store at nakapagdagdag ng pwesto sa palengke. And I know those decisions will surely break my wife's heart. That's exactly what I'm trying to avoid. Besides, she might not even come with me. The thought of living without her makes my heart ache. Hindi ko kayang malayo na muli sa kanya. Magdadagdag ng mga tao na magbabantay ng palihim sa kanya. Sigurado kung sa paligid lang sila, talasan ng mga mata dahil anumang sandali sigurado nakikilos na sila. Masusunod Mr. Hanson. Pagkatapos ko mag-deliver ay umuwi na ako. Bago makapasok sa loob ay kaagad na sumalubong sa akin ng pamilyar na amoy. Nakauwi ka na pala, hanayop ko. Sumalubong ka agad ito sa akin at tumingkayat para humalik sa labi ko. Alam kong gutom ka kaya nilutuan kita ng favorite mo. Hinila ako nito hanggang sa kusina. Charan! Alam kong namiss ko ang luto mong risotto kaya nagluto ako para sa'yo. Lennon, ayos ka lang ba? Takang tanong nito na tumalikod ako para itago ang pamumula ng mata ko. Damn, it's embarrassing to show this side of me. Lennon, ayaw mo ba? Sige, ipagluluto na lang kita ng iba. Anong gusto mo? Napansin ko na kumakain ka na ng Filipino food. Gusto mo ba ng sinigang? Nang makabawi humarap ako, nagulat to nang yakapin kong bewang nito. Kung alam mo lang Karil, pinangako ko sa sarili ko na babalik ako ng karapat-dapat sa kanya. Sa kanila ng anak ko. I learned how to cook, how to bake, and even learned how to manage my anger. Lahat ng gusto at kahilingan niya ay ginawa ko at wala akong pinagsisisihan sa lahat ng ginawa ko. Akala ko ayaw mo eh. Ano masarap ba? Tumango ako. Yes, sobra. Ngumiti ito. Mabuti naman, akala ko kinalawang ng talent ko sa pagluluto ng Italian food eh. Siya nga pala hanayop. Bakit parang ang konti ng mga bodyguards mo ngayon at hindi ka tulad noon? Huwag mo sabihin sa akin na nalugi ka talaga. I couldn't suppress my smile when I saw how her eyes widened. Hindi ako naniniwala. Nek-nek mo. Ikaw maghirap? Humalokip-kip to. Alam ko naman na dahilan mo lang yon para pestihin ako. Patay na patay ka kasi sa kapangitan ko. I frowned when I heard what she said. Nagulat to ng lapitan at hilahin ko patayo. Lennon! Tili nito ng buhatin ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na maganda ka sa paningin ko? Bumuntong hininga ako. I'm sorry kung yun ang nararamdaman mo nung tinaboy kita. But believe me, sinabi ko lang ang mga yon dahil nasaktan ako. Gusto kong saktan ka bilang ganti kaya sinabi ko na halimaw ka. Ngumuso ito. Hindi mo na kailangan mag-sorry. Alam ko naman yon. Pero alam ko rin na pangit talaga ako. Hindi mo lang natatandaan ang itsura ko noon. Ang pangit ko talaga bago pa ako magparitoke. Alam ko yun natanggap ko naman. Sanay na kasi ako. Hindi ka pangit, may pilat ka lang sa balat. Natigilan to. Naalala ko nung una tayo magkita. Una ko kaagad napansin ang mga mata mo sa restaurant. May kakaibang gandang taglay ang mga tingin mo. Yun ang dahilan kaya nabaliw ako sa'yo. Restaurant? Ibig mong sabihin? Yes, I remembered you. Hindi ba dun tayo una nakita? Namulang mata nito. Lennon! Sumubsob to sa dibdib ko. Akala ko umiiyak ito pero tumingala ito'y na mumula ito habang humahagik-hik. Aba, kahit pala pangit ako'y may karismang mata ko. Dapat pala kumindat ako sa'yo nun, no? E di sana hindi na ako pumunta kay Mayor David para makita siya. Ikaw na sanang ginawa ko. Nag-isang linyang kilay ko. Natandaan ko na binanggit ni Mrs. Aguas ang pangalang yon. Ito ang mayor na. Shit! Naginit ang ulo ko na matanda ang ito ang lalaking unang minahal ni Karil. Isang kabaliwang pakinggan pero nagsiselos ako sa patay. Lennon! Sinundot nitong pisngi ko. Namula ang mukha mo. Ayos ka lang ba? Tumikim ako. Ang mayor na yon, gaano mo siya kagusto noon? Sobra eh, hindi ko masukat. Sandali, kumain ka na muna. Lennon, wait! Sobra ha? Hinagas ko si Karil sa kama at agad na naghubad. Teka, ang niluto kong risotto. Sinakop ko kaagad at mapusok na hinalikan na nakaawang na labi nito. Tay my heart, Queen. It's throbbing because of jealousy. Nakakahiyang aminin pero nagsiselos ako sa lalaking yun. Selfish na kung selfish pero gusto kong ako lang at wala ng ibang lalaking iisipin ang babaeng mahal ko. Hindi naman ako dating ganito. Wala naman akong paki sa ibang tao. Pero pagdating kay Karil,
ay lahat ng bagay ay may halaga.